Okay. Si Florentina Santos, maraming salamat. Si Laila Rafanan, hello po, no? Yan, game. Okay. So, mga kababayan po, so alam naman po natin kahapon na may rally kahapon. So, may rally po ng maraming klase, no, ng mga pumunta kahapon. So, meron pong rally na ang panawagan lang po resign Sara lang, walang resign PBBM. Meron din naman po nag-rally ng mga makabayan black na resign PBBM, resign Sara. No? At meron naman po mga tanga na ang panawagan po talaga sila po yung umupo sa gobyerno. Ito nga po yung mga DDS. So isa sa mga DDS mga kababayan na sobrang kinatatangahan ko talaga dito. Itong si Kiko Matos, tanga talaga nito ni Kiko Matos, no? Sa totoo lang, no? Oh. Actor pala si Kiko Matos. Artista pala. Oh. Artista pala siya. Actor Kiko Matos joins anti-Marcos protesters in Manila. So, unlike the anti-corruption rally in EDSA, with features prominent personalities, the demonstration mounted by Pro Duterte supporters in Recto Avenue on Sunday, November 30, does not have a lot of star power. So, ito November 30 to sa Recto Avenue. So, dito nga po lumusob yung yung releasta nung September 21, tama ba? September 21, no? So, doon din po ulit sila. Oo. Doon po ulit sila nag-rally. Ewan ko ano bang meron doon. Kasi papuntang Malacanang kasi yun eh. Oo. So sabi dito, no, actor Kiko Matos is present though. He says he came as a concerned citizen and as content creator. Okay. Alam nyo, napanood nyo yung isang content ni Kiko Matos? Yung nilulusob po ng mga tangang mga DDS yung yung Recto Avenue nung nakaraang September. Na panood nyo ba yon? Actually, dapat din kasama si Kiko Matos, dapat na idemanda ng inciting to sedition doon. Kasi, hindi yun pag-cover yung ginawa ni Kiko Matos doon Pag-promote yung ginawa niya doon, pinromote niya po yung kaguluhan. Diba? Okay, sana kung katalinuhan tong si Kiko Matos, katangahan din naman nito. Lalo na mamaya pag narinig niyo magsalita, no, sobrang tanga talaga nito, no? Sabi pa dito, okay. Actor Kiko Matos is present though. He says he came as the concerned citizen and as a content creator. He supports calls for President Marcos Jr. resignation, blaming the Marcos administration for the flood control mess. Although he doesn't believe that President will actually step down, he also thinks Vice President Sara Duterte, who is facing corruption allegations herself, will jail the corrupt if she becomes president. At tingnan nyo ako dito, tanga talaga nito, no? So sabi po ni Kiko Matos, mga kababayan, no, na ang panawagan niyang araw din po ay bumaba si PBBM. Pero pag pinadid daw si Sara Duterte na saring kurakot, mapapanagot niya raw po yung mga magnanakaw sa gobyerno. Parang baliktad ata, no? Ganun ba talaga pag DDS, baliktad ng utak, no? So, ayun yung sinasabi ko Basta pag DDS ka, mga kababayan, hindi mo na kailangan mag-isip. Kung ano yung unang lumabas sa bunganga mo, yun na yun. Oo. So, tingnan nyo ito yung sinabi ni Ito yung sinabi ni Kiko Matos dito. Ito. Isa ko, sir, itatanong ko lang, sir, kung are you part of the group of protesters that came here, that arrived here today? Bakit po kayo nandito? Well, wala naman akong group or kulay na pinapanigan. I'm just a concerned citizen. I've been in the last rally in September 21, and Wala doon siya pinapanigad, sabi niya. I'm here also to document for my own my own channel, but in support na rin against corruption, in support against mga tiwaling nangyayari dito sa ating bansa. Okay, sir, yung panawagan kasi nung latest group na dumating dito ay mag-resign si Pangulong Marcos, hindi si VP Sara Duterte. Do you carry the same call? Well, I think yeah. Sa tingin ko dapat lang siya mag-resign kasi Ayun okay, sige. Okay, no? Then, tayo mga kababayan, no? Kung meron talagang mga tao na gusto pag-resign si PBBM, ako, respeto ko yon kasi opinion nila yon.
Pero syempre, ang gusto ko munang din makita, ano ba yung rason kung ba't mo nasabi yan? Baka naman siguro misinform ka. Baka uninform ka. O baka tanga ka lang. So, alin doon si Kiko Matos? O ngayon, papakita niya ngayon dito kung bakit gusto niya mag-resign si PBBM. Actually, ayun yung sinasabi ko eh. No? Dapat, kung gusto niyo pag-resignin yung presidente, dapat meron kayong valid reason. Oh, sige. Duterte, do you carry the same call? Well, I think, yeah. Sa tingin ko, dapat lang siya mag-resign. Kasi sa lahat ng bagyong dumaan, sa lahat ng nasalanta sa flooding, who are we to blame? Kundi yung administrasyon niya lang. Pero at the same time, in my opinion, So ngayon sabi sa inyo ang tawag dito, di ba sabi ko nga kanina, para pag-resignin mo yung presidente, paniniwalaan natin yan at respeto natin yan. No, depende sa dahilan. Baka kasi misinform, uninform, o baka tanga lang. Sa kanya po kasi mga kababayan, para pinaghalo-halo nyo na lahat. Kasi ito, pakita ko sa inyo in the first place, no? Ito pinapakita ko ito madalas sa channel ko Trading economics. Oh. Kasi sabi ni Kiko Matos, no? Sa mga bagyo dumating, sa mga pagbaha daw na nangyari, sino daw ba ang dapat sisihin sa mga flood control project? Okay. Trading economics, corruption index, Philippines. Gusto ko naman Kiko Matos, no? Ito yung example po ng ng uninformed. Uninformed to wait, hindi yan. Ito. Yon, okay. Ito, pakita ko sa inyo, Ito, pinapakita ko na dati pa to sa, sa main channel ko, Di para lahat tayo, lahat tayo meron tayong tutunan dito. Kasi, ang sinisisi niya sa korupsyon, si Presidente lang. Pero ang malaking tanong natin dito, saan ba nagsimula yung korupsyon? Oh. Dapat, pag pinakitaan ka ng ebidensya, dapat magpakita ka rin ng ebidensya. Dapat ganun dapat, di ba? So ito yung ranking corruption ranking po ng Pilipinas. Yan. Okay, ilakayan natin para maintindihan natin 'yan. So makita ngayon natin dito, ito yung corruption ranking ng Pilipinas, no? Okay. So ito 2024. So tandaan niyo bumaba po tumaas po yung ranking natin nung panahon ni Pinoy. Especially nga noong 2014. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, nakapagpakulong po si Pinoy ng mga senador at congressman na regarding nga po sa PIDAP, napakulong din po itong si Napoles. Diyan nangyari yan Kaya ba itong i-maximum? Maximize na natin. Ay, dapat naka-login. Naka-login dapat. Naka-login. Hindi kayang i-login. Nawala tuloy. Pero kung makita natin dyan mga babayan, kung ma-maximize natin yan, ang pinakamataas po talagang corruption ranking pinakapangit na corruption ranking po talaga sa history ng Pilipinas nangyari po noong panahon ni Gloria. Tapos napababa po yan ni Pinoy. Yan na may date naman no 2013, 2014. Pero tumaas po ulit yan nung pagpasok nga po ni Digong. Pagpasok ni Digong, tumaas ulit. No? Hanggang 2022. Ngayon pagpasok po ni PBBM, no? Bumaba po yan ng konti, bahagya. Di ba? So, anong gusto kong sabihin dito? So, para sa akin po kasi napaka-unfair po talaga na ang sasabihin nyo na lang hindi. Presidente may kasalanan yan In the first place, mga kababayan, saan ba nagsimula yung korupsyon? Saan ba nagsimula yung pinakamataas na recorded na korupsyon? Paano nagsimula yan? Ayun ba, natigil ba yan? So ngayon mga kababayan, ngayon pagpasok mo ng 2025, ito yung sa tingin ko hinahabol ni PBBM Tingin ko lang Kasi di ba sabi ni PBBM, sabi ni Ombudsman Rimulya, bago mag-December, meron makakasuhan, may makukulong. Ngayon, ito kasing data po na to, hanggang 2024 lang ito.
Kita nyo naman, di ba, 2024. Ngayon, pag sila po napagpakulong po ngayong 2025, lalabas po itong bagong tawag nito, bago pag-aaral po na to, 'di ba? Yung bagong resulta na to bandang January. So pag napagpakulong po sila ngayong December, ibig sabihin nun, malaki po yung chance pong bumaba lalo yan. Sa tingin ko lang mukhang mukhang ito yung hinahabol nila PBBM kaya ni Boying Rimulye. No, na kasi achievement nila to, di ba? You get my point? Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Magulo ba? O, sana hindi, no? So, ngayon, balikan natin yung statement ni Tanga. So, ayun na. So, ibig sabihin nun, nagsimula po yung corruption. Paano ni Digong? No? Lang po. Isa ko, sir, itatanong ko lang, sir, kung are you for Sige. Sa lahat ng bagyong dumaan, sa lahat ng nasalanta sa flooding, who are we to blame? Kundi yung administrasyon niya lang. Pero at the same time, in my opinion, I don't think he's gonna resign. Kasi I don't think aaminin, pag nag-resign siya, kumbaga parang inaamin na niya eh. So ang tingin ko pag-asa na lang natin is to wait out these 2 years for the next elections. And sa inyong palagay, VP Sara Duterte shouldn't resign? Is that ganun po ba inyong pananaw? I can't say much about VP Sara, but ang opinion ko is pag siya ang naging presidente, I'm sure ipapakulong niya ang lahat ng involved dito sa flood control scandal. So you said here na pumunta po kayo dito as a concerned citizen. Would you say that you also came here as a content creator? Bobo talaga nito, no? Bobo, no? Alam niyo, bobo yun, mga kababayan. Ang tawag po nun, bobo. Ewan ko ba? Oy, sino ba nagbigay sa akin ng topic na to? Oy! Team Mark Ramos, ano pa pinapatopic niyo sa akin? Ang tanga naman nito. Ang tanga ni Kiko Matos. Alam niyo, no? Titignan niyo, pag si Sara Duterte po naging presidente, puta, sino ba kaalyado niya ngayon? Sino ba kaalyado ni Sara Duterte ngayon? Si Escudero, si Jinggoy, si Joel, si Gloria, si Gloria mga kababayan, gusto maging house speaker niyan. At yung malupit dito, no, yung mga tuta ni Gloria dyan sa Congress, sangkot din po sa flood control na ngayon ang sinusulong, siya po yung maging house speaker. So parang baliktad ata. So ang mangyayari dito, pag si Sara po naging presidente, ito mga sangkot sa flood control project, absuelto yan. Tapos lahat po ng bintang ituturo po kay Martin Romualdez papunta sa presidente. Bobo talaga nito, no? Tanga talaga, tanga.